Nung panong yon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Kasalo rin niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kung hindi ang mga makasalanan upang magsisi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong ko lang po, anong mararamdaman mo, halimbawa, kung yung asawa mong matigas sa ulo, kung yung asawa mong pasaway, kung yung asawa mong babaero ay biglang titigil sa masamang ginagawa niya at finally, magiging tapat na siya sa iyo? Anong pong mararamdaman niyo? Hindi ka ba maiiyak? Anong mararamdaman mo kung yung umutang sa iyo na para bang nagtatago sa ibang planeta, finally, magbabayad na? At hindi lang nagbayad sa iyo, binigyan ka pa ng regalo. Hindi ba mapapasigaw ka sa tuwa? Anong mararamdaman mo kung yung anak mong pasaway, yung halos na ikabaliw mo na sa kakasermon, ay uuwi na, yayakap sa iyo at magsasabi sa iyo, "Ma, Pa, sorry ha, promise, magbabago na ako." Aba, hindi ka ba magpapaparty? Hindi ka ba magagalak? Mga kapatid, iyan ang nararamdaman ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang nararamdaman ng langit kapag merong makasalanang nagsisisi at nagbabago. Kapag ang naliligaw ay nagbabalik loob sa Diyos, nagdidiwang ang mga anghel, ang mga banal. Remember this, heaven celebrates not perfection, but conversion. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, narinig po natin tinawag ni Jesus si Levi, si San Mateo, isa pong tax collector. At nung panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, alam naman po natin, ang mga tax collector, notorious sinners, mga mandaraya, mga makasalanan, mga traidor ng bayan. Pero anong ginawa ni Jesus? Iniwasan ba niya itong makasalanan? Hinusgahan ba niya? Sinigawan ba niya? Sinermonan ba niya? Ang ginawa daw ng ating Panginoon, sabi sa mabuting balita, pagkakita niya kay Levi, tinawag niya. At ang mas nakakagulat, kumain pa si Jesus doon sa bahay ni Levi kasama ang mga makasalanan. Kaya nga po naiskandalo ang mga Pariseo at mga eskriba. Kasi ang paniwala nila, kapag ikaw ay lumalapit sa mga makasalanan, nahahawa ka sa kanilang ugali, sa kanilang kasalanan. At sumagot daw po si Jesus sa kanila, hindi ang mga malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kung hindi ang mga may sakit. Mga kapatid, hindi po pumarito si Jesus para sa mga feeling perfect. Pumarito ang ating Panginoong Jesucristo para sa mga sugatan. Pumarito ang ating Panginoon para sa mga naliligaw, sa mga nalilito, para sa ating lahat. Pero ito po ang tanong, kailan kaya magbabago ang taong makasalanan? Kailan kaya magpapakatino yung taong matigas ang ulo? Kailan kaya
magpapakumbaba at magbabalik loob sa Diyos yung taong nakasakit sa iyo, yung taong pinagdarasal mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, o baka ikaw mismo. Kailan kaya mas lalapit ka at nanaisin mo ng magpakabuti at magpakabanal? Only you know. Only they know. Only God knows. Pero maniwala ka, kapatid, God is always working quietly to touch the hardest hearts. Habang akala mo walang nangyayari, ang Diyos kumikilos, nakatago, tahimik. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Destroying a life takes a moment, but healing a heart takes a lifetime. Madali lang po sirain ang pamilya. Madali lang pong sirain din ang tiwala ng iba. Madali pong mahulog sa tukso at sa kasalanan. Pero ang paghihilom, matagal po yung proseso. Ang paggagamot ng sugat, isa pong matagal na paglalakbay. Kaya, huwag kang magmadali, huwag kang mainip, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil kahit matagal man, merong ginagawa ang Diyos para magbago, para bumuti yung tao. God is not finished with us yet. Alam niyo po, gustong-gusto ko yung isang linya, ang sabi, what the heart repeats, the heart heals. Kapag paulit-ulit na bumabalik yung masasakit na kahapon, ang ibig sabihin lang yan ay ginagamot, hinihilom ng Diyos. Kaya nga, mahalaga din po na kailangan paulit-ulit din nating pinipili ang tama. Kahit na mahirap, unti-unti gagaling ang puso mo. Amen? At ito po ang magandang balita. Hindi naman tumitigil ang Diyos. Hahabulin ka niya sa kanyang pagmamahal. Kakatukin niya ang iyong konsensya. Aalukin ka niya sa kanyang awa. Pero para bumilis ang iyong pagbabago, ang paghihilom ng puso mo, kailangan tulungan mo din ang Diyos. Amen? Paano? How can we help God when God is helping us? Please, stop justifying your sins. Stop delaying your conversion. And stop saying, tomorrow, bukas na lang. Remember, God never gets tired of forgiving. Ang napapagod lang naman ay yung taong ayaw magbago. Amen? Minsan, meron po mga taong nagsasabi, Father, matigas na po ang puso niya. Wala na po tayong magagawa. Ako po, suko na po ako. Na kapatid, wala pong pusong mas matigas kesa sa bato. Pero tandaan niyo po, kahit po ang bato, nahuhubog po ng patak ng tubig. Tingnan niyo po ang bundok. Makikita niyo po saan dumadaan yung tubig dyan. Ganyan po ang grasya ng Diyos Tahimik, tuloy-tuloy, pero makapangyarihan. Mga kapatid, kung merong isang makasalanan na nagbalik loob sa Diyos, magkakaroon po ng pagdiriwang sa langit. Magpa-party ang mga anghel, ang mga santo. Ang tanong ko po sa inyo, kailan magpa-party ang langit para sa iyo? Huwag mo nang hihintayin na mahuli ang lahat bago ka magbago. Gawin mo ngayon na. Now na. Naghihintay si Jesus. Yung tawag niya ay hindi lang para kay San Mateo. Yung tawag niya ay para sa bawat isa sa atin. Kaya lumapit ka na. Wala namang mawawala sa'yo. Mas marami ka pang matatanggap. Hindi po ba? Meron pong isang bata na dumaan po sa gubat. Pero bigla, nauhaw siya. Gusto po niyang uminom ng tubig. Buti na lang, meron po siyang nakitang batis doon. Pero pagkakita po niya, ito po ay puno ng putik ng dumi. Hinawakan po nung bata. Lalo pong dumumi. Gumalaw po yung putik. Lalo pong lumabo yung tubig. Meron po napadaan ay isang magsasaka. Nakita niya yung bata. At sinabihan yung bata, kung gusto mong mas luminaw yung tubig, iwanan mo lang.
hayaan mo muna. At pagkalipas po ng ilang saglit, bumaba yung dumi at nakainom po yung bata. The lesson is, remember my dear friends, that conversion needs stillness. Healing happens when you stop struggling against grace. Gusto kang basbasan ng Diyos eh. Binibigyan ka na ng grasya. Pero ang kasalanan, ikaw, nilalabanan mong Diyos. Di po ba? Mga kapatid, marami sa atin nagmamadali kasi sa pagbabago ng mga taong nakasakit sa atin. Pero mga kapatid, hayaan lang natin sila. May pinagdadaanan sila. Maniwala ka. Gusto din naman nilang magbago eh. Pero hirap na hirap lang sila. At maniwala ka at magtiwala ka, binabago din sila ng Diyos. Kailangan lang nila ng oras at ng panahon. Habang hinihintay natin ang pagbabago ng iba, bakit hindi mo subukan? Baguhin mo muna ang iyong sarili. Di po ba? Dahil ang pagbabago ng mundo ay nagsisimula sa iyo. Amen? Manalangin po tayo sa banal na misang ito. Naway, huwag tayong magsawang maghintay kamukha ni Jesus para sa pagbabago ng iba. At naway, bigyan tayo ng lakas ng loob na baguhin muna natin ang ating sarili para sa ikaliligaya ng Diyos. Amen. Mga kapatid, katutuwa ng Diyos kung tayo'y magbabalik loob sa Kanya. At ano po ang paraan ng Diyos? Yung paulit-ulit, pabalik-balik na pangungulit niya sa atin. Sana wag po tayong mainis sa Kanya. Wag din po tayong mainip sa pagbabago ng ibang tao. Tandaan po natin that conversion needs stillness. Other people are struggling also to change. Pero bago mo naisin ang pagbabago ng iba, sana mag-umpisa muna sa iyo, baguhin mo ang iyong sarili. Matutuwa ang langit kapag merong isang makasalanang nagsisisi, nagbabalik loob sa Diyos. Pero mas ikatutuwa ng langit kung ang nagsisising yon at nagbabalik loob ay ikaw. Anong kailangan mo nang iwanan ngayon sa iyong buhay? Ang conversion po, ang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi lang pagtalikod sa kasalanan, pero ito din po ay pagharap sa Diyos. Kailangan natin yon para tuloy-tuloy ang ating pagpapakabuti, ang ating pagpapakabanal. Sumayin niyo